Kabanata 911. Kabilang sa mga tao ay sina Riker at Godric, na maingat na tinakpan ang kanilang mga mukha. Hindi dapat kilalanin. Ginoo, Daragon. Maaari mong subukan si Jared ngayon upang malaman kung siya ay anak ni MS. Beatrice. Kung he's able to sense your aura, ibig sabihin magkadugo kayong dalawa. Bulong. Godric kay Riker. Sa isang pagpitik ng kanyang mga daliri, agad na pinalipad ni Riker ang kanyang halos hindi maalis na aura. Tungo kay Jared, na naghahanda sa pagbunot ng palabunutan nang bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Pandamdam. Kaya naman, mabilis na lumingon si Jared sa direksyon ni Riker. Sa kabila ng katotohanang hindi pa niya nakikita si Riker, pakiramdam niya ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa sandaling itinoon niya ang kanyang mga mata sa mukhang misteryosong lalaki. Masasabi na agad ni Jared kung sino si Riker sa pamamagitan lamang ng pagtingin. Kahit na ang mukha ng lalaki ay tinakpan, bigla niyang naramdaman ang pagkulo ng dugo niya sa galit at paglabas ng mga ugat niya. Pero basta, nang dadalhin na siya ng emosyon ay tinapik siya ni Andrew sa balikat. Ikaw na ang turn, baby. Dahil sa pagkagambala, bumalik sa katinoan si Jared at nagawang pakalmayan ang sarili. Pababa, hindi ngayon ang oras para harapin ang mga Daragons. Tsaka malakas ako para gawin. Iyon pa, kapag nalaman nila kung sino talaga ako ngayon, malalagay ako sa malaking problema. Matapos tumalikod, iniabot ni Jared ang kanyang kamay para makabunot ng palabunutan. Samantala, dahan-dahang tumayo si Riker matapos makuha ang kanyang sagot at lumakad palayo ng hindi intensyon na panoorin ang kompetisyon sa lahat. Si Godric nang mapansin niyang umalis si Riker. Sa sandaling ang mga kalahok na koponan ay nakabunot ng kanilang mga lot. Sila ay nagpatuloy sa paghahanda kanilang sarili para sa mga laban. Ang unang kalahok na tumalon sa arena ay isang lalaking maitim na sinundan ng isang lalaking may turban at bigot na dahan-dahang pumasok sa loob. Hindi nagsalita ang dalawa bago yumuko. Ngunit kitang-kita nila ang aura ng isa't isa. Kaagad pagkatapos nito, ang maikli ay lumundag sa hangin at humarap sa isa. May turban. Ang pag-atake ay napakabilis na ang karamihan ay nakarinig ng sonic boom na nagmumula sa arena. At ito ay kasing lakas ng pagsabog ng bomba. Mr. Chance. Ang umatake lang ay si Song. Isang eksperto mula sa Taimian. Siya, dalubhasa sa kickboxing at kasing lakas niya ng mabilis. Ang lalaki ay kilala rin sa pagiging brutal. Pakilala muli ni Theodore kay Jared. Kahit na nakikita ni Jared na si Song ay kasing bilis ng kidlat at kasing lakas ng toro. Ito nag-abala sa kanya dahil alam niyang kakailanganin ng lalaki na maging mas makapangyarihan kaysa doon. Para matalo siya, si Jared ay hindi masisira laban sa kapansin-pansing kapangyarihan ni Song. Habang ipinapakilala siya ni Theodore kay Jared, nagpakawala na si Song ng isang kaskad ng mga kamao. Hindi lang iyon. Paulit-ulit ding hinampes ni Song ang kanyang kalaban gamit ang kanyang mga siko at mga tuhod na parang baliw. Humigit kumulang 10 segundo lang ang itinapat ni Song sa kanyang kamao sa lalaking may turban. At pinalipad palabas ng arena ang kanyang kalaban. Ang taunang lalaki ay samuka ng dugo dahil sa lakas ng suntok niya sa tiyan. Kahit na malinaw na ang kalaban ni Song ay malubhang na sugatan, ang karamihan ay maaaring sabihin na ang manlalaban ng Taimian ay hindi nagpatuloy. Matapos ang kanyang walang kapintasang tagumpay, tumingin si Song mula sa arena at tuwang-tuwang nagpahayag. Handa na ako para sa susunod kong challenger. Ang pangalawang kanta ay natapos ang kanyang pangungusap. Si Ichiro ay lumabas mula sa karamihan at dumaong bilang maganda bilang isang scene sa arena. Nang makita ni Song na ang susunod niyang kalaban ay si Ichiro, agad na tumigas ang kanyang mukha. Nagpapakita na medyo natatakot siya sa estremador na Jetroinian. Susuko ka na ba? O gagawin kita? Tanong ni Ichiro na may kasamang A. Mapang-uyam na pangungutya. Bilang tugon, mahigpit na kumunat ang kilay ni Song. Kahit natakot siya kay Ichiro, siya,
Hindi tungkol sa pagpapahiya sa sarili sa harap ng napakaraming tao sa pamamagitan ng pagsuko bago ang laban. Panga, ano ang nakakasigurado kang mananalo ka? Dahil doon, sumugod si Song at iniwas ang kanyang kamao kay Ichiro. Mas mabilis ang lalaki, kumpara sa huling laban simula noong nagpipigil siya noon. Sa harap ng napipintong pag-atake, inilagay ni Ichiro ang isang kamay sa likuran niya at ang isa pa sa kanyang mahabang espada. Tila walang balak makipaglaban ang estremador. Pabalik, lalong nagalit si Song nang makitang masama ang tingin sa kanya ni Ichiro. Sa isang dagandong, ang Anti-Mien Fighter ay naglabas ng matinding aura na mabilis na naging hugis ng isang higanti. Palad, nang mag-zoom ang palad patungo kay Ichiro. Ang mga alon na nilikha nito ay napakalakas na. Nang karamihan na sila ay Tangeyen. Napakalakas ng galaw kaya kahit si Andrew ay nagulat. Gayunpaman, nang si Theodore, nilinggan niya ang reaksyon ni Jared. Napagtanto niyang nanatiling kalmado ang lalaki na parang hindi napahanga kahit kaunti. Iyan ang Turret Palm. Hindi ko akalain na magagawa ng Taimian ang ganoong galaw. Ang mapangwasak na kapangyarihang ito ng pagkilos na ito ay mas mapangwasak kaysa sa isang bomba. Ako, huwag mong isipin na makakarating si Ichiro. Bakit nakatayo lang si Ichiro? Nababaliw na ba siya? Nagsimulang mag-usap ang mga tao habang pinapanood ang laban. Umuungol pa rin. Tatamaan na sana ni Song si Ichiro sa kanyang nakakatakot na galaw. Ngunit gayon pa man, ang nanatiling nakatayo na parang estatwa ang estremador. Nang lahat ay sinusubukan pa ring malaman kung ano ang nasa isip ni Ichiro. Siya ay bigla, iginalo niya ang kanang kamay. Ang may hawak ng kanyang espada. Habang ang kaliwang kamay ay nanatili sa likuran niya. Marami ang walang ideya kung ano ang nangyari. Ngunit ang mga mas may karanasan tulad ni Jared. Sila nang tuluyang kumilos si Ichiro. Kahit na parang walang ginawa si Ichiro. Alam ni Jared at ng iba pa na kanya iyon. Nang espada ay masyadong mabilis para mahuli ng karamihan. Sa loob lamang ng isang segundo, ang estremador ay nakagawa na ng 12 mga laslas. Ang enerhiyang hugis palad ay nagsimulang mawala habang si Song ay nakatitig kay Ichiro sa gulat. Ilang di pa lang ang layo sa isa't isa. Tumayo ang dalawa saglit, at tumahimik. Agad na bumagsak sa buong arena. Nang dumaan ang isang bulk zone ng hangin. Ang manlalaban ng Taimien ay biglang bumagsak sa lupa. Bago tumalsik ang dugo sa kanyang katawan at tinakpan ng pula ang arena. Matapos isukbit ni Ichiro ang kanyang espada, si Song ay nagkaroon ng hindi bababa sa 12 mga sugat sa kanyang katawan at magawa kundi mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. I offer you a chance to surrender. But unfortunately, hindi mo na-appreciate. Ngayon, you have nobody to blame but yourself. Panunuya ni Ichiro sa walang buhay na katawan ni Song. Natigilan ang mga tao nang makita nila kung gaano kalakas ang Jetroy niyan. Estremador ay ito ay ganap na hinaipan ang kanilang mga isip. Maging si Andrew na puno ng kumpiyansa noon ay nadamay sa pagpapakita ng lakas. Lumingon si Theodore kay Jared na may pag-aalala sa mga mata. Kung yan ang kaya ni Ichiro. Hindi ako sigurado kung mananalo si Jared. Baka katayin lang si Jared gaya ni Song. Mr. Chance. Nais malaman ni Theodore kung may tiwala si Jared na matalo si Ichiro. Dahil naisip niya ito, mas mabuti pang sumuko na lang ang lalaki. Ang pagkawala ng mukha ay walang halaga kumpara sa pinuputol ng ganyan. Bilang tugon, tumahimik na lang si Jared at binigyan si Theodore ng nakakapanatag na tingin. Kaya naman ang lalaki, sinabi kundi ibinalik ang atensyon sa arena. Noon, nalinas na ang arena. Galit na galit, tumingin ang pangkat ng Taimien. Mga sandang kay Ichiro dahil sa pagpatay sa isa sa kanila. Ngunit hindi sila nang ahas na magsalita. Pagkatapos ng lahat, ng bawat manlalaban na lumahok sa kompetisyon kung ano ang kanilang nilagdaan. Kaya walang paraan ng paghihiganti ang tinatanggap. So sino ang susunod? Mayabang na tanong ni Ichiro. Hawak ang mahabang espada habang nakatingin. Sa paligid, kaagad, ang mukha ng isang kalahok mula sa Alosburg ay naging malungkot. Dahil ayon sa Let's Drawn,
Siya ang susunod na kalaban ni Ichiro. Gayunpaman, matapos masaksihan ang pambihirang kakayahan ng Estremador, pinagdudahan niya ang kanyang sarili. Sa huli, nagpa siya ang natatakot na lalaki na sumuko dahil alam niyang gagawin lamang niya. Katayin kung tumuntong siya sa arena. Dahil pumayag ang kalahok mula sa Alosburg. Ang susunod na maghahaman ni Ichiro ay Andrew ng Senador Eres. Sa tingin mo ba matatalo mo siya? Andrew. Tanong ni Ann. Nakakunot ang noo ni Andrew na tila hindi gaanong kumpiyansa kaysa dati. Susubukan ko ang aking makakaya. Pagkatapos ay inabot ni Ann ang lalaki ng isang tableta ng walang ibang salita. Bilang tugon, sinulyapan ni Andrew ang prinsesa bago itinago ang tableta sa kanyang bulsa. At dahan-dahang pumunta sa arena. Naikuyom ni Ann ang kanyang mga kamao habang pinagmamasdan si Andrew na paalis na halatang kinakabahan sa nakikita. Kung paano ang tao ay pamasahe laban sa isang mabigat na kalaban. Huwag kang masyadong mag-alala. Prinsesa Ann, sigurado akong mahusay na lalaban si Andrew. Aliw ni Theodore nang mapansin niya kung gaano kabalisa si Ann. Salamat, General Jackson. Si Andrew ang mananalo dahil kaming mga generations ay hindi nagpaparaya. Mga kabiguan. Mariing sabi ni Ann. Hindi ibig sabihin na panalo na siya dahil binigyan mo siya ng explosion pill. Ang isang walang isip na brute ay walang laban sa isang taong kasing husay ni Ichiro. Kalmadong ibinahagi ni Jared ang kanyang iniisip. Ang senerisyanong prinsesa. Ano ang sinabi mo? Na-offend. Agad na nilinggan ni Ann si Jared. Kung si Andrew, hindi mo siya matalo, mas slim pa ang chance mo. Ipagdasal mo na sana si Andrew. Bagaman, dahil sa ganoong paraan, baka mabuhay ka para makita ang isa pang araw. Ang pagdarasal ay hindi magkakaroon ng pagbabago dahil wala akong pagdududa sa kalalabasan ng this match. Sagot ni Jared habang umiiling. Nagpatuloy ang tingin ni Ann kay Jared ngunit wala nang ibang sinabi dahil si Andrew na pumasok sa arena at handa nang makipaglaban kay Ichiro. Dahil si Andrew ang kalaban niya. Halatang hindi ganoon kadali si Ichiro. Kanta. Inilabas na ng Estremador ang kanyang sandata. Isang mahabang espada na kasing manipis. Ng cicada. Sa bawat pag-awit ni Ichiro ng kanyang espada. Naririnig ng karamihan ang mga kaluskos. Malakas na parang kidlat. Gayunpaman. Sa halip na umatras, sinugod ni Andrew ang kanyang pares ng Iron Fists. At kinuha ang Jetroinian swordsman ng direkta. Flang! 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 Napakatigas ng mga kamao ni Andrew na nanatili itong walang gasgas kahit na tinakasan na ang mga kamao ni Ichiro. Ng espada, kahit na wala pang partido ang nakakaranas ng makabuluhang suntok. Ang Iron Fists ni Andrew. Parang mas maganda ang ginagawa kaysa sa mahabang espada ni Ichiro. Nakikita mo ba kung gaano kalakas ang pares ng kamao na iyon? Hindi ito natatakot sa matalas na sandata. Nakita ko na, isang beses nakahuli ng bala si Andrew gamit ang isang kamay. Pagmamalaki ni Ann kay Jared. Pagkatapos, nang makita kung gaano kahusay si Andrew, nabawasan ang kaba ng prinsesa ng Serenician. Dito, ngumiti si Jared bago mahinahong nangako. Hindi pupunta si Andrew. Magtatagal ng mas matagal. How dare you? Itingal ni Ann matapos tumalon sa kanyang mga paa. Mababa ba ang tingin mo sa amin? Manlalaban. Patawarin mo ang kanyang pagiging prangka. Prinsesa Ann. Nagmamadaling pakiusap ni Theodore. Niya kung gaano kagalit si Ann. Pagkatapos, bumaling ang lalaki kay Jared at pinayuhan. Mr. Chance. Maaari mo bang subukang huwag masaktan? Prinsesa Ann, kung tutuusin, kakampi natin ang mga Senericians. At wala tayong maidudulot na magandang gawin. Kaaway nila. Nakuha ko. Matigas na tango ang tugon ni Jared. Habang nag-uusap ang dalawa ay nagpalitan na ng kalahating dosenang suntok sina Andrew at Ichiro. I must say, ang iyong Iron Fists ay medyo kahanga-hanga. Gayunpaman, tapos na ang oras ng laro. Panunuya. Ichiro with a smirk bago tumayo. Bilang tugon, hinigpitin ni Andrew ang mga kalamnan sa buong katawan at ginamit ito bilang katawan.
baluti upang protektahan ang kanyang sarili. Naghahanda na si Ichiro na ilabas ang Nine Shadows. Exclaimed Theodore, na nakilala, kakaibang tindig ng estremador. Kaagad pagkatapos marinig ang lalaki. Muling kinabahan si Anne. Ano itong Nine Shadows na sinasabi mo? General Jackson. Tanong ni Jared. Nine Shadows ang ultimate move ni Ichiro. Kung sino man ang sasalungat sa hakbang na iyon. Pinilit na labanan ang siyam na ilusyon ng sabay-sabay. At hindi nila malalaman ang pagkakaiba ng tunay na Ichiro sa mga peke. Ayon nakatalo si Ichiro, 5 martial arts grandmaster mula sa tiyanya ng mag-isa noon. Paliwanag. Theodore. Ganoon kalakas. Ha! Pagkatapos noon, nagtaas ng kilay si Jared habang nagpatuloy. Pinagmamasdan ang bawat kilos ni Ichiro. Biglang lumitaw ang isang kopya ni Ichiro mula sa kanyang sarili. At pagkatapos ay isa pa mula sa kopya. Bago ito namalayan ni Andrew. Napapaligiran na siya ng 3 magkaparehong Jetroinia na estremador. Peke ang dalawa. Walang paraan para sabihin niya na siyang tunay na Ichiro. 2 ilusyon lang ang kailangan ko para harapin ka. Andrew. Panunuya ni Ichiro. Parang sabay na nagsasalita ang 3 Ichiro kaya hindi nagawa ni Andrew. Makilala sila sa boses lamang. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Andrew ay naging nakakatakot na malungkot habang siya ay nagpop ng tableta na ibinigay ni Anne. Siya sa kanyang bibig nang walang pag-aalinlangan. Ang pangalawang elixir ay pumasok sa kanyang sistema. Ang mga kalamnan ni Andrew ay lumaki ng husto. At nagsimulang lumabas ang mga ugat sa buong katawan niya. Pagkatapos marinig ni Andrew ang isang mabangis na dagandong. Nasaksihan ng karamihan kung paano ang lalaki himalang nag-transform sa isang oso na may kayumangging balahibo, pulang-pula na mata, at malalaking pangil. Werebear ba yan? Tanong ni Theodore matapos bumalingkayan sa gulat. Ngunit nanahimik ang babae habang nakadikit ang mga mata sa arena. Tulad ni Theodore, nagulat din si Jared nang makitang ang isang lalaki ay naging brown bear. Para sa kanya, ay hindi kailanman nakarinig ng isang werebear at hindi alam na ang isang tableta ay maaaring gumawa ng ganoong bagay sa tao. Dahil desperado ka na mag-transform in public. I'm guessing aware ka na. 1/3. Ikaw ay nasa isang masamang lugar. Tila hindi nagulat si Ichiro nang makitang nagbago si Andrew bilang isang oso. Sa halip, nagkaroon ng isang baka sa mukha ng Jetroinian swordsman ang pananabik. Sa isa pang mabangis na dagandong, inihampas ni Andrew ang kanyang malaking paa kay Ichiro. Gayunpaman, tulad ng dati, nakatayo lang ang estremador at ngumiti sa harap ng iba. Napipintong pag-atake. Boom! Napakalakas ng hampas ng paa ni Andrew na yumanig sa buong arena. Ngunit gayunpaman, si Ichiro, nanatiling hindi nasaktan. Sa nangyari, ang pag-atake ni Andrew ay dumapo sa isa sa mga ilusyon ni Ichiro. Ang tunay na estremador. Wala man lang gasgas sa kanya. Matapos mapagtanto na siya ay tumama ngunit isang ilusyon. Si Andrew ay mabilis na tumalikod upang hampasin. Isa pang Ichiro. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay isa pang ilusyon. Galit na galit, ang werebear nagsimulang flail ang kanyang mga paa sa paligid. Sinusubukang close sa pinakamalapit. Mga estremador, sa kabila ng pagsisikap ni Andrew, nabigo pa rin siyang makuha ang tunay na Ichiro. Dahil naubos ang karamihan sa kanyang lakas, si Andrew ay nagsimulang huminga ng husto. Pagkatapos, ang kayumangging balahibo sa kanyang katawan ay dahan-daang umatras, at ang kanyang mga mata ay bumalik sa kanila. Normal kulay. Bumalik si Andrew sa dati niyang sarili. Dahil kulang siya sa kinakailangang aura. Upang mapanatili ang anyo ng werebear. Nang makitang hindi na kayang makipaglaban ni Andrew, binawi ni Ichiro ang mga ilusyon niya noon. Nagmamadaling ilagay ang kanyang talam sa leeg ng Senerishan. Sa puntong iyon, maaaring pugutan ng estremador si Andrew sa isang pitik lang ng kanyang palso. Gayunpaman, sa halip na patayin si Andrew, inukit ni Ichiro ang isang malaking pagong sa ibabaw. Senerishan fighter ang kanyang sandata. Kahit na hindi pinatay ni Ichiro si Andrew, ginawa niya ang isang bagay na mas masahol pa ang ginawa niya. Napahiya ang lalaki.
Papatayin kita dahil dyan. Galit na sigaw ni Andrew matapos mapagtanto ang ginawa ni Ichiro sa kanya. Ngunit bago pa niya magawa ang anuman, pinalis siya ng Jetroinian sa arena. Patay ka na sana kung hindi ka seneresyan. Ngini siya ni Ichiro, para siyang nawalan ng malay. Pilit na sinubukan ni Andrew na bumalik sa arena. Para sa kanya, ang mapahiya ng ganoon ay mas masahol pa sa kamatayan. Andrew, tawag ni Ann para pigilan ang lalaki. Dahil natalo na si Andrew. Si Ann, tumanggi siyang pabayaan pa ang kahihiyan ng kanilang bansa. Pagkatapos noon, wala nang magagawa si Andrew kundi ang bumalik sa prinsesa na nakatitig sa dibdib. Dumudugo, ngunit ang sugat ay hindi nag-abala sa kanya. Naniniwala akong si Chania ang susunod. Sana mas lalo pa kayong lumaban. Ichiro, nalipat ang atensyon kay Theodore at mayabang na tinutuya ang lalaki. Galit na lumingon si Theodore kay Jared. May balak na sabihin sa lalaki. Gayunpaman, bago nagawa ni Theodore iyon, hindi inaasahang lumundag si Jared sa ere at napadpad. Ang arena, tila na-offend na humakbang si Jared para hamanin siya. Ninisyan siya ni Ichiro. Ito ba ang pinakamahusay na manlalaban na si Chania ay nag-aalok? Isang senior grandmaster. Mas sapat na para patayin kita. Tinig ni Jared ng may kumpiyansa. I love it kapag puno ng yabang ang kalaban ko. Kung mas mayabang ka, mas marami ka, sa dugo. Matapos ang pagpikit ng kanyang mga mata kay Jared, sinaksak ni Ichiro ang kanyang espada sa lupa at pagkatapos, dahan-dahang itinaas ang isang kamay. Tila nilayo ng Jetroinian swordsman na labanan si Jared gamit ang kanyang mga kamay. Dahil inakala niyang hindi karapat-dapat ang lalaki para sa kanyang sandata. Plano mo akong labanan nang wala ang iyong espada. Ang mga kamao ko lang ang kailangan ko para matalo ka. Hindi ka karapat-dapat sa talon ko. Panunuya ni Ichiro. Tugon. Kung hindi mo ito gagamitin. Natatakot ako na hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon na gawin iyon. Babala ni Jared sa lahat ng seryoso. Tingnan natin ang tungkol dyan. Tapos na magsalita ang pangalawang Ichiro. Hinagis niya ang palad niya. Jared. At kaagad, isang malakas na puwersa ang bumaril sa direksyon ng lalaki. Napag-alaman na hindi lamang si Ichiro ay isang mahusay na eskrimador. Ngunit siya rin ay isang dalubhasa. Martial energy. Ang lakas na ipinutok ni Ichiro kay Jared ay napakalakas kaya't nagbunga ito ng matalim na tili at umalis. Isang malalim na marka sa larangan ng digmaan kasunod nito. Kahit na ang arena ay espesyal. Idinisenyo upang mapaglabanan ang malalakas na pag-atake. Malinaw na mas matalas pa sa razor blade ang martial energy ni Ichiro. Sa harap ng nakakatakot na pag-atake, napangiti na lang si Jared nang magsimulang mag-umpisa ang kanyang katawan. Gumawa ng mga pagsabog ng gininto ang liwanag na tila bumubuo ng kakon sa paligid niya. Hindi napigilan ni Ichiro na itagilid ang ulo sa pag-uusisa nang makaramdam siya ng nakakatakot. Antas ng aura mula sa isang taong itinuring niyang kasing lakas lamang ng isang senior grandmaster. Hindi nagtagal. Isang malakas na alon ng martial energy ang tumama kay Jared. Flang! 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 Narinig ng mga tao ang pag-aaway ng metal nang ang martial energy ay tumama kay Jared. Pagkatapos, ang banggaan ay nagbunga ng ulap ng sparks bago nawala. Gayunpaman, ang gayong nakakatakot na antas ng martial energy ay nabigo pa ring makalusot sa lakas ni Jared. Pagtatanggol, siya ay nanatiling hindi nasaktan pagkatapos ng pag-atake. Paano ito posible? Bulong ni Ichiro at napanganga. Kasabay nito, mukhang gulat na gulat si Ann habang pinapanood ang labanan sa ibaba ng stage. Noong una, akala niya ay mamamatay si Jared kung ipagpapatuloy niya ang laban. Gayunpaman, pagkatapos, nasaksihan ang hindi kapani-paniwalang eksenang ito. Wala siyang ibang pagpipilian kundi tingnan siya sa isang bagong liwanag. Samantala, nakanganga ang bibig ni Andrew sa labanan. Hindi siya makapaniwala kung ano ang nangyayari sa harap niya. Paano makakayanan ng brat na tulad ni Jared ang atake ni Ichiro at mananatiling hindi nasaktan? Iyon ay hindi kapani-paniwala. Mr. Chance, ang galing mo.
Mr. Chance. Tanggalin mo na sila. Bugbugin sila ng tuluyan. Mr. Chance. Nagsaya ang mga miyembro ng Department of Justice habang pinapanood ang labanan. Pinandilatan ni Ichiro si Jared at malamig na nagtanong. Anong teknik ang ginagamit mo? Paano mo hadlangan ang aking pag-atake at manatiling hindi nasaktan? Ngumisi si Jared at mapanuksong sumagot. Bakit kailangan ko ng teknik para harapin ka? Ang mahina mong pag-atake ay parang Katie sa akin. Iminumungkahi kong simulan mong gamitin ang iyong espada. Mayabang at mayabang si Ichiro kanina. Pero ngayon, turn na ni Jared na tumingin sa ibaba. Sa kanya, ito ay isang suntok sa kanyang kakakuhan. Na nag-udyok sa kanya upang umungol ng galit na galit. Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos, sinuntok muli ni Ichiro si Jared. Nagsagawa siya ng mas matinding martial enerhiya sa pagkakataong ito. Ito ay tumawid sa arena na parang buhawi. Sinipsip ng malabuhawi na martial energy ang lahat sa arena. Pati si Jared nagsimula. Lumutang sa ibabaw ng lupa habang nakabitin ang mga paa sa hangin. Habang lumulutang si Jared palayo sa arena. Ang parang buhawi na martial energy. Pinalibutan siya at walang tigil na inatake. Nakarinig ang mga tao ng sunod-sunod na malalakas na ingay ng metal. Nanatiling nakatingin ang lahat. Jared. Ngunit nagsimula siyang lumabo at nawala sa pagsalakay ng parang buhawi na militar. Enerhiya. Biglang lumitaw ang isang pulang glow sa gitna ng parang buhawi na martial energy. Ito ay, maya-maya'y sinundan ng nakakasilaw na liwanag na parang biglang lumitaw ang araw. Whoosh! Hinawakan ni Jared ang Dragon Slayer sword at ibinaba ito ng husto sa harap niya. Basag! Isang malutong na ingay ang tumunog. Hindi makapaniwalang nakatingin ang lahat sa parang buhawi na martial energy. Biglang nahati sa kalahati. Hindi nagtagal ay nabawasan ang intensity nila at pinayagan si Jared. Bumalik sa lupa. Samantala, ang Dragon Slayer sword ay patuloy na nag-aapoy ng matindi sa pagkakahawak ni Jared. Dugo, pulang likido sa talam, na naging sanhi ng pag-alab ng apoy. Matindi, isa ba siya sa espada? Nanlaki ang mata ni Ichiro at hindi makapaniwalang tumingin. Kung gayon, karapat-dapat ba ako para sa iyo na gamitin ang iyong espada ngayon? Tanong ni Jared. Habang nagsasalita si Jared ay umikot ang kanyang katawan bago muling humarap kay Ichiro. Mabilis siyang umangat, ang Dragon Slayer sword at ibinaba ito. Ang matinding apoy ng espada ay ginawa ni Ichiro. Pakiramdam niya ay umiinit ang balat niya. Si Ichiro ay nawala ang kanyang unang pagmamataas at paghamak sa harap ng pag-atake ni Jared. Siya, mabilis na binunot ang kanyang espada. Basag. Kumikislap ang espada ni Ichiro na parang shooting star habang hinuhubad niya ito. Ang talam ay kasing manipis. Mga pakpak ng cicada, nagbibigay ng malamig na kinang. Flang. Nagsalpukan ng dalawang espada sa nakakabinging ingay. Napaatras silang dalawa dahil sa lakas ng banggaan at napalawak ang distansya. Sa pagitan nila, inisip nila ang lawak ng lakas ng isa't isa mula sa welga na iyon. Ang kanilang mga palso, pumipintig sa sakit, nagdilim ang ekspresyon ni Ichiro. Lalong tumindi ang kanyang aura habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang espada. Hindi ka pala senior grandmaster pero natutunan mong itago ang totoo. Kakayahan sa murang edad. Masyado kang malikot. Hindi ko hahayaang makatakas ka ng buhay. Sabi ni Ichiro. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at nilaslas iyon kay Jared. Ang espada ay kumilos ng napakabilis kaya ang enerhiya ng espada ay bumagsak sa sound barrier. Jared, mabilis na itinaas ang Dragon Slayer sword upang harangan ang pag-atake. Flang! Hinampis ni Jared ng malutong na ingay ang espada ni Ichiro at napigilan ang pag-atake nito. Nang makitang nabigo ang kanyang pag-atake, mabilis na binawi ni Ichiro ang kanyang espada at umatras. Pagkatapos, ang kanyang espada habang muling sinugod si Jared. Sa ilang segundo, sinampal ni Ichiro si Jared ng 100 beses. Pinalibutan si Jared ng nanlalamig ng espada. Kasabay nito, mahusay si Jared mananiebra ang Dragon Slayer sword para harangin ang kay Ichiro.
Mga pag-atake. Tuloy-tuloy na nagsasalpukan ang kanilang mga talam. Napangisi si Ichiro nang makitang harangin lang ni Jared ang mga atake niya pero hindi. Gumanti. Pahinga. Biglang sigaw ni Jared. Agad na nagliyab ang Dragon Slayer Sword. At niyugyog ang paligid. Ang apoy mula sa Dragon Slayer Sword ay tumagos sa sword energy ni Ichiro. Tapos, Jared, putol kay Ichiro. Itinuon niya ang espiritual na enerhiya mula sa kanyang elixir field papunta sa Dragon Slayer Sword, na naging sanhi ng pagsunog nito ng maliwanag at pagkulayan ng pula ang kalahati ng kalangitan. Itinaas ni Ichiro ang kanyang magic sword sa takot upang harangan ang pag-atake. Gayunpaman, maaari lamang niya makarinig ng malakas na ingay na parang gong. Pagkatapos, ang enerhiyang kasing bigat ng bundok ay bumagsak sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang kanyang mga paa. Paglubog sa arena, gawa sa matigas na granite ang sahig ng arena. Ngunit nakasubsob pa rin ang mga paa ni Ichiro sa kalahating metro. Malalim. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat dahil hindi niya inaasahan na ganito kalakas si Jared. Kay Jared, ang espada ay naglalaman ng sapat na enerhiya upang sirain ang isang bundok. Sa kabutihang palad, sapat na malakas si Ichiro upang mapaglabanan ang enerhiya. Kung naging ordinaryo lang siya, martial arts grandmaster, laslasin sana siya ng espada sa kalahati. Brat, makapangyarihan ka sa kabila ng iyong kabataan. Pinilit mo akong pakawalan ang aking trump card. Nanginginig ang figure ni Ichiro pagkatapos niyang magsalita. Pagkatapos, nagsimulang hatiin ang kanyang katawan sa dalawa. Pagkatapos ay tatlo. Sa huli, apat na magkaparehong Ichiro ang gumamit ng kanilang mga magic sword at pinalibutan si Jared. Apat na direksyon. Tumingin si Jared sa apat na magkakahawig na Ichiro at mahinahong sinabi. Apat lang. Hindi ka ba gumagamit? Ang Nine Shadows Technique, maaari mo ring i-project ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Iyon ay, makatipid ng oras at problema. Hindi madaling gawing perpekto ang Nine Shadow Clones. Ilang dekada na akong nagsanay. Gumawa ng apat, gayunpaman. Ito ay higit pa sa sapat para patayin ka, ngumuso si Ichiro. Ang kanyang mga salita ay nagmula sa apat na direksyon na parang lahat ng apat na Ikairos ay nagsalita. Hindi kaya ni Jared. Ibahin mo kung alin ang totoong Ichiro. Dahil ganoon ka ka-confident. Dapat mong maranasan ang aking mga shadow clone. Sagot ni Jared. Biglang nawala ang Dragon Slayer Sword ni Jared. Sa halip, dalawang mapusyaw na asul na apoy. Sumayaw sa kanyang palad. Pinitik niya ang kanyang daliri at ikinalat ang asul na apoy sa paligid. Lalong nagliyab ang apoy at pinalibutan sina Jared at Ichiro. Ang daming tao sa ibaba ng. Ang entablado ay makikita lamang ang nakasisilaw na apoy ngunit hindi makita kung ano ang nangyayari sa kabila. Sila, kumunat ang noo ni Ichiro at nilaslas ang espada kay Jared. Inatake ng apat na Ikairo si Jared. Sabay-sabay, nilapitan nila si Jared. Na walang puwang para makatakas. Ang kanyang lamang. Ang pagpipilian ay ang pumili ng isa sa kanila na aatake. Kung siya ay gumawa ng maling pagpili, siya ay magiging napapahamak. Gayunpaman, pinili ni Jared na huwag lumaban. Sa halip, may binulong siya, na naging sanhi ng asul na apoy upang kumonekta at bumuo ng isang arcane array. Ang mga apoy na ito ay naging mapanimdam na parang salamin. Na sumasalamin kina Jared at Ichiro. Naaaninag ang mga ilaw, mula sa isang apoy patungo sa isa pa. Biglang lumitaw ang isang dosenang shadow clone ni Jared. Ang shadow clone ni Jared ay nakakalat sa buong arcane array. Natigilan si Ichiro. Siya, hindi na matukoy kung alin ang tunay na Jared. Ano sa tingin mo? Ang aking mga shadow clone ay medyo kapani-paniwala. Hindi ba, Jared? Ngumisi. Naisip niya ang pamamaraang ito sa sandaling makita niyang ginamit ni Ichiro ang Nine Shadows. Diskarte kay Andrew. Arg! Galit na sigaw ni Ichiro. Agad niyang nilaslas ang kanyang magic sword sa arcane array. Nawala ang mga light barrier nang tumama sa kanila ang magic sword ni Ichiro. Gayunpaman, muling lumitaw ang mga ito sa sandaling tinanggal niya ang kanyang magic sword.
Pagkatapos, napagtanto ni Ichiro na ang asul na apoy ay nagpapanatili sa mga liwanag na hadlang. Kinailangan niyang ilabas na ito upang sirain ang mga liwanag na hadlang. Nagbigay ng martial energy si Ichiro sa asul na apoy. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nawala ng malay. Ginawa nila, hindi man lang kumikislap mula sa kanyang mga pag-atake. Mukhang makakalaban na natin sa wakas. Wala nang silbi ang mga ilusyon mo ngayon. Jared, sabi niya habang nakatingin sa nagtatampo na ekspresyon ni Ichiro. Tiningnan ni Ichiro si Jared ng masama at inalis lahat ng shadow clone niya. Pagkatapos, sumagot siya, ano sa tingin mo ay sapat na ito para malampasan ang aking 9 Shadows technique? Siyam. Ang shadow clones ay isang maliit na bahagi lamang ng 9 Shadows technique. Mayroon ka pa, saksihan ang tunay na kapangyarihan nito. Mabilis na itinaas ni Ichiro ang manipis na talam na magic sword at umungal. Isang pagsabog ng berdeng ilaw. Lumitaw sa kanyang mga mata. Kasabay nito, ang kanyang fighting spirit ay tumaas ng husto. At ang kanyang kabuuan, nagbigay ang katawan ng mamamatay tao na aura. Ang unang diskarte mula sa 9 Shadows technique. Colossal Sword Energy. Ichiro, sigaw. Napakalaking martial energy na natipon sa magic sword. Pagkatapos, inihagis ni Ichiro ang mahika. Espada bago ay flip ito sa gitna ng hangin. Ang magic sword ay kumikinang na may berdeng ilaw at binalot ng lakas nito ang ulo ni Jared. Seryosong tumingin si Ichiro. Ang kanyang panloob na enerhiya ay tumaas sa tuktok nito. Kasabay nito, niya ang kanyang martial energy para mag-hover sa ere ang magic sword. Nang makita ang espada, agad na ikinuyom ni Jared ang kanang kamao at nag-form ng nakakasilaw. Gintong liwanag sa paligid nito. Pagkatapos, nagpaputok siya ng suntok sa hangin. Bang! Bumangga ang kamao ni Jared sa lakas mula sa espada. Niyanig ng impact ang buong arena. Nagti-trigger ng napakalawak na shockwave. Kumalat ito na parang bagyo sa lahat ng direksyon. Ang shockwave ay naging sanhi ng pag-urong ng magic sword ni Ichiro sa hangin bago bumagsak. 2/3. Mabilis na pinaghiwalay ni Ichiro ang kanyang mga braso na parang ibon na nagpapalawak ng mga pakpak at lumukso sa hangin. Saluhin ang bumabagsak na magic sword. Ang pangalawang diskarte ng 9 Shadows Heartstalker. Sigaw ni Ichiro. Ang kanyang espada ay patuloy na kumikinang sa berdeng ilaw. Hinawakan ni Ichiro ang espada at tumalon sa hangin. Pinagsasama nito, ang kanyang katawan ay tila isang matalim na espada habang siya ay direktang pumutok. Ang puso ni Jared. Samantala, nagpakawala ng aura si Jared at iniabot ang kanyang mga kamay para gumanti. Siya, pinigilan ng magic sword ni Ichiro gamit ang kanyang mga kamay at nag-channel ng napakalaking alon ng espiritual na enerhiya mula sa kanyang katawan. Ang espiritual na enerhiya ay naglakbay pababa sa magic sword. Talam at malakas na hinampas sa dibdib ni Ichiro. Hindi napigilan ni Ichiro ang lakas. Bumagsak siya sa lupa at nadulas ang dalawa. Hakbang pabalik, ang pag-atake ni Jared ay lalong nagpagalit kay Ichiro. Agad siyang bumangon at inatake si Jared para sa pangatlong beses. Samantala, hinubog ni Jared ang kanyang kamay na parang espada at nagdulot ng sinag ng gintong liwanag. Palibutan ito. Napakaliwanag ng gintong liwanag na tila may napunit. Langit at nag-iwan ng gintong gash. Ang kislap ng gintong liwanag na iyon ang naging dahilan ng pagdilim ng ekspresyon ni Ichiro. Siya ay sumigaw. Mabangis at pinalabas ang nagniningning na puting ilaw mula sa kanyang mga mata. Sabay taas niya, ang kanyang magic sword sa itaas ng kanyang ulo at ay condensed ang lahat ng martial energy mula sa kanyang katawan. Papunta dito, River Cutter, sigaw ni Ichiro. Pagkatapos, bumulwak ang enerhiya mula sa magic sword ni Ichiro at bumaril sa langit. Umabot, halos 12 metro ang taas. Pagkatapos, bumagsak ito at nabangga ng malakas kay Jared. Na parang espada. Ang impact ay bumuo ng shockwaves at yumanig sa arena. Ang arena ay tila nasa gilid ng pagbagsak mula sa napakalaking puwersa. Ang gininto ang talim ni Jared ay tumama sa puting enerhiya ni Ichiro na inihagi sa kanila, langit, habang tumalon si Jared sa kalangitan.
Ang mapusyaw na asul na apoy na pinagsama upang bumuo ng isang arcane. Ang array ay lumabas at nawala. Boom! Ang lakas ng espada ni Ichiro ay bumuo ng malawak na bitek sa arena. Hindi makatiis ang arena. Ang lakas at bumagsak sa gitna. Biglang nahulog si Ichiro. Agad siyang huminga ng malalim at tumalon. Sa kalagitnaan ng hangin, nakita ni Jared ang ginagawa ni Ichiro at nanliit ang mga mata na nagbabanta. Iyon ay ang pagkakataon na kailangan niya. Habang bumubulusok si Ichiro sa langit, itinulak ni Jared ang kanyang sarili sa kalagitnaan ng langit at nagpadala ng A. Suntok kay Ichiro. Pumalakpak. Ang suntok na iyon ay bumasag sa kawalan, na nagpakalat ng malalaking shockwave sa bawat direksyon, at lumilikha ng malalakas na ingay sa kalangitan. Ang suntok na iyon ay naglalaman ng lahat ng kapangyarihan ni Jared. Wala siyang pinigilan. Namutla ang mukha ni Ichiro ng makarinig ng matalim na ingay sa itaas ng kanyang ulo. Yun pala, hindi tumalon sa ere si Jared para takasan ang atake ni Ichiro. Sa totoo lang, nagplano si Jared. Lahat at naghihintay ng tamang sandali para bigyan siya ng isang nakamamatay na suntok. Kaya, napagtanto ni Ichiro na siya ay naging pabaya. Agad siyang huminto sa paghakbang pataas, at pinilit ang kanyang katawan na bumaba ng mabilis sa lupa. Gayunpaman, huli pa rin si Ichiro. Hindi nagtagal ay lumitaw ang kamao ni Jared sa kanyang mga mata. Walang choice si Ichiro kundi ang magpakawala ng suntok. Nasa kamay niya ang magic sword. Maging inutil, wala siyang sapat na oras para gamitin ang magic sword sa kanyang pagkakahawak. Boom! Isa pang dumadagandong na boom ang tumunog ng magbanggaan ang dalawang kamao. Ang espiritual na enerhiya sa paligid ng suntok ni Jared ay palm unit sa depensa ni Ichiro at tinamaan siya. Parisukat sa dibdib. Si Ichiro ay bumulwak ng dugo sa hangin. Agad na lumitaw ang isang dent sa kanyang dibdib. At siya, bumagsak sa lupa. Maya-maya ay bumaba na si Jared. Hindi niya napigilan ang bahagyang pag-indayog ng kanyang katawan. Ginamit niya, ng maraming enerhiya sa labanan na ito. Ang mananalo ay kukunin ang lahat. Dahil natalo kita, ang lugar na ito ang magiging libingan mo. Sabi ni Jared. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at kinuyam ang kanang kamao. Nag-channel siya ng espiritual na enerhiya. Palabas ng kanyang elixir field at pinalapot ito sa kanyang kanang kamao. Handa na siyang gamitin ang kanya. Natitirang lakas para patayin si Ichiro. Natarante si Ichiro nang makitang gusto siyang patayin ni Jared. Sinubukan niyang bumangon at umiwas. Ang nakamamatay na suntok, sa kasamaang palad. Ang kanyang mga pinsala ay masyadong malala. At hindi siya makabangon. Kahit gaano pa niya sinubukan. Patayin siya. Tapusin mo siya, sigaw ng mga tao. Ang isang malaking bilang ng mga tao ay nanatili upang panoorin ang labanan. Maging ang mga kinatawan na koponan mula sa ng ibang bansa si Jared na patayin si Ichiro. Sa bagay, maraming kalaban si Ichiro. Ang mga natalo sa kanya ay patay na o lubhang nasugatan. Bihira siyang magpakita ng awa sa sinuman. Ngayon na siya na ang humarap sa pagkatalo. Ang ekspresyon ni Ichiro ay naging puti bilang isang sheet. At, puno ng takot ang kanyang mga mata. Lahat ay natatakot sa kamatayan. Lalo na ang isang tulad ni Ichiro. May mga kilalang lalaki na tulad niya. Maraming kaaway. Kaya, lalo silang natakot sa kamatayan. Papatayin sana ni Jared si Ichiro gamit ang isang nakamamatay na suntok. Ngunit sinabi ni Ichiro, inaamin ko ang pagkatalo. Ibinagsak niya ang espada sa kanyang kamay at mapakumbaba siyang lumuhad sa lupa. Inamin niya, ang kanyang pagkatalo ng walang pag-aalinlangan. Alam ni Ichiro ang mga patakaran ng kompetisyon. Ang mga kalahok ay hindi pinayagang magpatuloy. Umaatake kung aaminin ng kanilang mga kalaban ang pagkatalo. Sa makatuwid, si Ichiro ay palaging sinasaktan at pinapatay ang kanyang mga kalaban sa arena ng mabilis noon. Silang sumuko. Nagulat ang lahat nang makitang sumuko si Ichiro. Kahit si Jared ay hindi niya inaasahan na gagawin niya. Ito, duwag pala si Ichiro sa harap ng kamatayan. Si Ichiro ay isang sword master at isang martial arts grandmaster. Gayunpaman,
Lumuhad siya sa view ng libo-libong manonood. Hindi kinaya ng mga ordinaryong tao na ipahiya ang kanilang sarili sa ganitong paraan. Gayunpaman, mayroon si Ichiro. Iniwan ang lahat ng kahihiyan. Lumuhad siya sa harap ni Jared at sumigaw. Inaamin ko ang pagkatalo. Ako, sumuko. Hahaha. Anong satisfying view. Sa wakas ay nakita ko na si Ichiro na bumagsak sa biyaya. Galing. Bagay na bagay si Jared na iyon. Nasa early 20s pa lang siya. Pero nakayanan niya. Para talunin si Ichiro. All hail Mr. Chance. All hail Mr. Chance. Excited na naghiyawan ang mga manunood at ang team mula sa Department of Justice. Gayunpaman, ang mga kinatawan mula sa Jetro Ina ay mukhang kakilakilabot. Lahat ng mukha nila ay naging berde. Mula sa takot, bagay na bagay ang Jared na iyon. Tumingin din si Ann kay Jared sa isang bagong liwanag. Samantala, tumingin si Andrew kay Jared ng may paggalang at paggalang. Matagal na siyang nawala sa kanya. Paghamak at paghamak kay Jared. Ng mga taga-Senador Eres ang mga makapangyarihang martial artist. Kaya naman, hindi nakakatulong si Andrew. Ngunit humanga sa pagganap ni Jared sa labanan. Samantala, sa nawasak na arena, tumingin si Jared kay Ichiro na nakaluhod at sumuko. No choice but to unclench his fist. Paf! Dinuraan ni Jared si Ichiro bago bumalik sa kanyang team. Mr. Chance. Tuwang-tuwang tumakbo si Theodore para salubungin siya. Walang sinabi si Jared. Ipinatong niya ang isang kamay sa balikat ni Theodore at pinagpahinga ang lahat. Bigat sa kanya. Naintindihan agad ni Theodore ang nangyayari. Mabilis niyang inal-alayan si Jared at ibinalik siya sa team. Bagamat natalo ni Jared si Ichiro, naubos niya ang kanyang lakas at pinilit ang sarili. Magpumilit. Nang bumalik si Jared sa koponan. Nagtipon ang mga miyembro ng Department of Justice. Sa paligid niya, gustong iangat siya sa pagdiriwang. Congratulations, tumingin si Ann kay Jared at nag-alok ng kamay. Salamat, sagot naman ni Jared sabay shake hands. Jared, humihingi ako ng tawad sa aking inasal. Hindi dapat kita minamalas. Andrew, lumapit kay Jared at humingi ng tawad. Nakangiting tugon ni Jared. Hindi niya sinisi ang kanyang unang kaiabangan. Ang kagawaran ng hustisya ay patuloy na nagsaya at nagtatalon sa tuwa. Sa kabilang banda, tense ang atmosphere sa team ni Jetro Ina. Tumayo si Ichiro. Pinunasan ng dumi sa mukha niya. At dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang team. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagpatay na layunin. Bagamat ngayon lang siya umamin ng pagkatalo. Ganoon nga. Isang angkop na hakbang upang makakuha siya ng isa pang pagkakataon. Hindi siya madaling sumuko. Doon, magiging team event mamaya sa isang desyerto na isla. Dahil walang magiging rules, siya, maaaring maghiganti doon. Natapos ang kompetisyon. Lalong nakilala ang pangalan ni Jared pagkatapos ng labanan ngayon. Lalo na sa mga martial artist. Maraming martial artist ang tumingin sa kanya sa A. Bagong liwanag pagkatapos niyang talunin si Ichiro. Higit pa rito, maraming tao ang nabalisa at nabalisa matapos malaman ang kinalabasan ng ang labanan. Si Steiner ay isa sa kanila. Hindi niya inaasahan na makakamit ni Jared ang ganoong kagilahil-alas. Pagpapabuti ng kanyang mga kakayahan sa loob lamang ng ilang araw. Napakalakas na ngayon ni Jared na mayroon siya. Pa si Ichiro. Tila kailangan nilang baguhin ang kanilang mga plano para sa paghihiganti at gumawa ng bagong diskarte. Upang makakuha ng Draconic Essence mula kay Jared. Samantala, maraming iba pang kilalang pamilya at sekta ang nag-agawan din para sa Draconic Essence. Sa loob ni Jared, matapos masaksihan ang tunay na kapangyarihan ni Jared, natanto nila ang kanilang gawain. Napakahirap. Dahil dito, wala silang pagpipilian kundi muling suriin ang kanilang mga plano. Akala nila ay Senior Grandmaster lang si Jared. Meron pala sila. Naloko. Matindi ang kanilang pagkatalo kung hamanin nila siya ng. Sa pag-aakalang siya ay isang Senior Grandmaster.